Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 727 hanggang 734. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Inatake ni Luban si Alvin gamit lamang ang kanyang palad, at hindi siya gumamit ng anumang spirit weapons. Marahil, sa abot ng kanyang pag-aalala, si Alvin ay hindi karapat-dapat sa kanyang paggamit ng isang espiritong sandata. Sa susunod na walang oras, natanto niya na kahit na gumamit siya ng isang espiritong sandata o hindi, ang kalalabasan ay pareho. Nang harapin ang palad ni Luban na tumatama sa kanya na parang kidlat, at nang maramdaman niya ang napakalamig na hangin na ibinubuga ng palad ni Luban na umaatake sa kanyang mukha, hindi umiwas si Alvin habang itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro. Tempest Point. Isang strand ng material na Origin Energy Point Force ang bumaril mula sa dulo ng daliri ni Alvin, at ang paligid nito ay nakapulupot ng isang strand ng Azure-colored energy at isang strand ng Violet-colored energy. Sila ay ang ikawalong antas ng Wind Concept at ikatlong antas ng Lightning Concept ni Alvin. Ang palad ni Luban na tumama kay Alvin ay hindi masasabing mabagal. Swish! Ngunit sa kasamaang palad, ang bilis na itinuro ni Alvin gamit ang kanyang daliri ay mas mabilis, at madali itong tumagos sa palad ni Luban. Pagkatapos ay hindi ito bumagal kahit kaunti habang tumusok ito sa pagitan ng mga kilay ni Luban bago siya magkaroon ng pagkakataong magpakawala ng matinis na sigaw. Kaagad, lumitaw ang isang mabagsik at nakakatakot na butas ng dugo sa pagitan ng mga kilay ni Luban, at ito ay walang tigil na bumulwak ng nakasisilaw at maningning na dugo. Ikaw! Ikaw! Nanginig ang katawan ni Luban nang walang dahilan habang ang kanyang tumagos na palad ay bumagsak sa kanyang tagiliran, at pilit niyang sinulyapan si Alvin na may mga mata na puno ng matinding takot. Sa sumunod na sandali, hindi na nakayanan ng kanyang katawan, at bumagsak ito sa lupa. Bang! Bumagsak si Luban sa lupa, at wala siyang anumang palatandaan ng buhay. Para sa isang oras, hindi mahalaga kung ito ay nasa loob ng bangin o sa kalangitan sa itaas ng bangin, ang buong mundo ay nahulog sa nakamamatay na katahimikan. Sect! Napatay na si Sect Leader Luban. Diyos ko! Sino ba talaga ang taong dumating? Parang isang pag-atake lang ang ginamit niya para patayin ang Sect Leader na si Luban. Masyadong malayo, hindi ko na makita ng malinaw ang mukha ng taong iyon. Nako, kung mayroon lang akong cultivation sa Void Prying Stage o sa itaas. Makatayo lang ako dito at tumingin sa malayo, pero wala akong makita, talagang nakakapanlumo. Ang pulutong ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect sa bangin ay muling nagkagulo, at karamihan sa kanila ay namangha sa nangyari. Si Luban ay ang Vice Sect Leader ng kanilang Demonic Lotus Blade Sect at nagtataglay ng cultivation sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Ngunit ito ay eksaktong isang pag-iral tulad nito na pinatay sa isang galaw, samantalang, ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect na si Luban, ay ganap na natulala. Bumaba ang tingin nila sa bangkay ni Luban bago hindi napigil ang itaas ang kanilang mga ulo upang tingnan ang binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan. Sa loob ng ilang sandali, tanging kawalang paniwala at pagkabigla ang nananatili sa kanilang mga tingin. Pinatay ni Alvin si Luban sa isang galaw lang. Kung hindi nila nakita ng dalawang mata ang eksena noon, sino sa kanila ang maniniwala na totoo ang lahat ng nangyari kanina? Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit si Alvin ay sobrang kumpiyansa mula sa simula hanggang sa wakas. Lumalabas na mayroon na siyang lakas sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Kahit na ang kababalaghan ng langit at lupa ay hindi maaaring ganap na mag-condense sa anyo sa oras nang si Alvin ay umatake kanina, halos nakatitiyak sila na si Alvin ay ganap na nabubuhay sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Kung hindi siya isang pag-iral sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, kaya ba niyang patayin si Luban, na nasa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, sa isang galaw? Kayo ba ang susunod, o kayo, o marahil kayong lahat? Dumaan ang tingin ni Alvin kay Wilmar bago bumaba sa Jason, at sa wakas ay bumaba ito sa Guardian Elders ng Demonic Lotus Blade Sect. Ang lahat ng mga matatandang ito ay nabubuhay sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage.
Nang lipulin ng Seven Star Sword Sect 5 taon na ang nakararaan, sina Wilmar, Jason, at lahat ng matandang ito ang may kasalanan. Masasabing halos lahat ng nakatataas sa Seven Star Sword Sect ay namatay sa kanilang mga kamay. Siyempre, naroon din sina Elming at Hector. Ngunit ang dalawang iyon ay nakulong sa loob ng inscription formation sa Darkstone Empire sa sandaling ito, at imposible para sa kanila na makatakas sa maikling panahon. Nagkatinginan sina Wilmar, Jason, at ang Guardian Elders ng Demonic Lotus Blade Sect nang marinig nila ito, at ang kanilang mga ekspresyon ay galit na galit, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na sumagot kay Alvin. Anong biro? Maging si Luban ay pinatay ni Alvin sa isang galaw. Kahit na may mga taong may lakas na mas malakas kaysa kay Luban sa kanila, hindi ito magiging mas malakas. Sigurado sila na kung maglakas loob silang labanan si Alvin, tiyak na magre-resulta ito sa tiyak na kamatayan. Kaya't hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang paggalaw. Si Wilmar at ang iba ay tumingin kay Alvin na may napakakomplikadong tingin. 5 taon na ang nakalilipas, nang pamunuan nila ang Azure Forest Tri-Sect upang magtungo sa Seven Star Sword Sect at lipulin ito, si Alvin ay isa lamang nascent soul stage na martial artist, at siya ay mahinang parang langgam sa kanilang mga mata. Pagkalipas ng 5 taon, nang muli nilang makilala si Alvin at makitang pinatay ni Alvin ang isang ikapitong antas ng Void Prying Stage na Elder ng kanilang Demonic Lotus Blade Sect sa isang galaw, hindi nila maiwasang magulat dito. Nagulat sila sa pagbuti ni Alvin nitong 5 taon. Kasunod nito, inatake ni Luban si Alvin, ngunit napatay pa rin siya ni Alvin sa isang galaw. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam nila ay nanaginip sila. Ngunit ang kanilang pilit na nerbiyos ay nagsasabi sa kanila sa lahat ng oras na hindi sila nananaginip, at lahat ng ito ay totoo. Sa sandaling ito, ang iba pang mga nakatataas at ang grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na nakapaligid sa grupo ni Alvin ay hindi maiwasang bahagyang umatras, at tumingin sila kay Alvin na may mga titig na puno ng takot. Lalo na ang lupa ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect. Kanina, nagbubulungan sila sa talakayan at naramdaman nila na hanggat naroon ang kanilang ninuno, imposible para kay Alvin na gumawa ng anuman sa Demonic Lotus Blade Sect kahit na pagkatapos ng isa pang 10 o 20 taon. Ngunit nang masaksihan nila ang lakas ni Alvin, sa halip ay hindi na sila naglakas loob na isipin ito. Anong biro? Kung ang isang batang eksperto na may kakayahang makapasok mula sa nascent soul stage hanggang sa ikapitong antas ng void initiation stage sa loob ng maikling 5 taon ay bibigyan ng isa pang 10 o 20 taon, hindi sila magugulat kahit na makapasok siya sa void transformation stage. Si Jean at Morris ay nakatayo sa likod ni Alvin, at hindi nila maiwasang ipakita ang isang ngiti ng kaligayahan. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng pagmamalaki at tuwa. Maging ang matalas na mga mata ng Rock na umiikot sa hangin ay hindi maiwasang mapuno ng bahagyang nasisiyahang ekspresyon nang tumingin siya kay Alvin. Bigla niyang naramdaman na ang grupo ng mga eksperto ng Seven Star Sword Sect na nagbuwis ng kanilang buhay para paalisin si Alvin sa sekta 5 taon na ang nakakaraan ay isang matalinong desisyon. Dahil dito, nakaligtas si Alvin. 5 taon. 5 taon lang, ngunit ang mga kabataan mula sa lahat ng mga taon na iyon ay nagtataglay na ng lakas upang maghiganti para sa Seven Star Sword Sect, isang lakas na kahit na siya ay kailangang tingnan. Kung mapapansin ng mga tao sa eksena na pinakakalma, tiyak na si Wilbur, Irish, at Elder Kung ang nakatayo sa gilid. Sinundan lang nila si Alvin para manood ng palabas. Siyempre, hindi sila tatayo kung may makaharap si Alvin na hindi niya kayang harapin. Alvin, kahit na pareho tayong nakatayo sa magkabilang panig. Kailangan kong aminin na isa kang ang walang kapantay na henyo sa martial daw. Sa loob lamang ng 5 taon, nagbago ka mula sa isang nascent soul stage na martial artist tungo sa isang dalubhasa sa ikapitong antas ng void initiation stage o mas mataas. Ang iyong likas na talento sa lahat ng henyo ay sapat na upang tingnan ang lahat ng mga henyo sa ilalim ng henerasyon. Dinastiya. Tumingin si Wilmar kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Ang iyong Azure Forest Tri-Sect. O teka, muntik ko nang makalimutan, lahat kayo ay hindi na ang Azure Forest Tri-Sect. Ang iyong Demonic Lotus Blade Sect ay may ganap na hindi mapagkakasunduang awayan sa akin.
Huwag mangarap na ang ilang salita ng papuri ay magpapatigil sa akin. Si Alvin ay malamig at walang pakialam na tumingin kay Wilmar habang nagsasalita ito. Alvin. Sabi ni Jason sa mahinang boses. Aminin namin na ang iyong lakas ay napakalakas, at mas malakas pa ito kaysa sa aming lahat. Kung noon pa, ang aming demonic Lotus Blade Sect ay maaaring mapuksa sa iyong kamay. Ngunit ang ninuno ng demonic Lotus Blade Sect ay lumitaw ngayon, at kahit na nalampasan mo ang ikapitong antas ng Void Initiation Stage, patay ka ng walang pag-aalinlangan. Marahil upang bigyang diin ang mga salita ni Jason, ang nakaitim na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-cross-legged sa lotus seat sa mababang altitude ay nawala kasama ng kanyang lotus seat sa isang kisap mata. Nang muli siyang nagpakita, humarap na siya kay Wilmar, at tumingin siya kay Alvin ng may kalmadong ekspresyon. Nakalusot ka mula sa isang nascent soul stage martial artist para maging isang 7th level void initiation stage martial artist sa loob ng 5 taon. Walang kulang sa tono ng pagtatanong ang mga salita ni Horace. Si Alvin ay walang pakialam na tumingin kay Horace, at sila ay nagkibit-balikat na may bahagyang kawalan ng interes. Matanda, huwag mo akong kausapin ng ganyang tono. Hindi ako isa sa mga alagad ng demonic Lotus Blade Sect mo. Mapangahas. Alvin, anong lakas ng loob mong maging walang galang sa Supreme Elder ng aking demonic Lotus Blade Sect? Halos sa sandaling matapos magsalita si Alvin, si Wilmar, Jason, at isa pang ilang Guardian Elder ng demonic Lotus Blade Sect ay naging malungkot habang sila ay sumisigaw ng galit. Presumptuous. Walang galang. Si Alvin ay tumawa ng may paghamak at panunuya. Ako ay mapangahas at walang galang sa kanya. Kaya ano? Maaari ba na ang lahat ng gusto mong gumawa ng isang hakbang laban sa akin? Ikaw. Ang mga ekspresyon ni Wilmar at ng iba ay lubhang hindi magandang tingnan kapag nililibak ng ganito ni Alvin, ngunit hindi sila ng ahas sumagot o kumilos. Kung hindi ka maglakas loob gumawa ng isang hakbang, pagkatapos ay ingatan ang iyong sariling mga bibig. Basura. Malamig na tumawa si Alvin habang tinatapakan niya ang dignidad ni Wilmar at ng iba pa. Basura. Nagdilim ang mga ekspresyon ni Wilmar, Jason, at ng iba pang Guardian Elder ng demonic Lotus Blade Sect. Kailan pa sila nakaranas ng ganitong kahihiyan? Gayunpaman, kahit na pinahiya sila ni Alvin ng ganito, maaari lamang silang magtiis at hindi maglakas loob na sumiklab. Ang lakas ni Alvin ay masyadong malakas para sa kanila, at ito ay malayo sa isang bagay na maaari nilang labanan. Sa sandaling gumawa sila ng hakbang laban sa kanya, ang kahihinatnan ay hindi naiiba kay Luban. Hahaha. Nang gustong hilingin ni Wilmar at ng iba pa ang Horace na kumilos laban kay Alvin, biglang humagalpak ng tawa si Horace. Sumimangot si Alvin. Ang matandang lalaki na ito ng demonic Lotus Blade Sect ay hindi sana magagalit, tama? Munting tao. Tumingin si Horace kay Alvin ng may interes habang dahan-daang sinabi, narinig ko mula kay Wilmar kanina na 5 taon ka lang na ginugol para makapasok sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage mula sa Nascent Soul Stage. Hindi na kailangang sabihin, ikaw ay isang taong may malaking potensyal. Hindi pa rin pinansin ni Alvin nang marinig niya si Horace, at ang kanyang mga mata na kumikislap ng malamig na mga ilaw at naglalabas ng layuning pagpatay ay nakatitig ng diretso kay Wilmar at sa iba pa. Ang layunin ng pagpatay ni Alvin ay naging sanhi ng mga ekspresyon ni Wilmar at ng iba pa na maging lubhang hindi magandang tingnan, at lahat sila ay nadama na ang kanilang mga anit ay namamanhid. Monty, dahil ang 7-Star Sword Sect ay nalipol, masasabi lamang na ang 7-Star Sword Sect ay walang silbi at hindi nagtataglay ng mga kwalifikasyon upang maging iyong sekta. Paano kung kunin mo ako bilang iyong Panginoon? Tumingin si Horace kay Alvin at sinubukang i-poach sa publiko si Alvin mula sa 7-Star Sword Sect. 728. Sa wakas ay lumubog ang ekspresyon ni Alvin. Pero si Horace sa halip ay parang hindi niya napansin. Hanggat kunin mo ako bilang iyong Panginoon at hanggat payag ka, kaya kitang payagan na maging bagong sect leader ng demonic Lotus Blade Sect. Kung hindi, maaari kang maging enforcement elder na naghahari sa sect leader, at mas mababa ka lang sa akin. Paano na? Supreme Elder, pinatay niya kanina si Vice Sect Leader Lo, kaaway siya ng demonic Lotus Blade Sect natin.
Ang mga salita ni Horus ay naging sanhi ng pagkabalisa ng isang Guardian Elder ng Demonic Lotus Blade Sect, at galit siyang tumingin kay Horus. Ngunit sa sumunod na sandali, ang mukha ng Guardian Elder na ito ay agad na namutla habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lalamunan at ang sariwang dugo ay nag-spray mula sa kanyang lalamunan upang madungisan ang kanyang mga kamay na pula. W. Bakit? Tila malayo ang tingin ng Guardian Elder, at tumingin siya kay Horus na may ayaw na ekspresyon sa sandali bago siya mamatay bago nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay at bumulusok sa lupa. Bang! Ang bangkay ay nagbuga ng napakalaking putok ng tumama sa lupa. Sa ilang sandali, may bangkay na nakahandusay sa mismong gitna ng bangin. Ang bilis! Tumaas ang kilay ni Alvin nang ipakita niya ang bahagyang takot mula sa kanyang mga mata. Sa totoo lang ay hindi niya makita ang pag-atake ni Horus kahit kaunti, at pinakinggan niya lamang ang napakahina at maikling tunog ng hangin, at sa sandaling nawala ang hugong ng hangin, ang Demonic Lotus Blade Sect Guardian Elder ay napatay na. May iba pa bang gustong magtanong sa mga salita ko? Ang malamig na titig ni Horus ay dumaan kay Wilmar at sa iba pa. Agad na natahimik si Wilmar at ang iba pa. Kahit na maraming tao sa Demonic Lotus Blade Sect, wala ni isang tao ang nangahas magsalita sa sandaling ito. Naunawaan nila na ang Supreme Elder ay nahilig sa napakapangit at walang katulad na likas na talento ni Alvin, at gusto niyang kunin si Alvin bilang kanyang disipulo at tagapagmana ng kanyang mantle. Malamig na umungol si Alvin dahil sa panghahamak nang makita niyang muling tumingin si Horus. Matanda, kung gusto kong sugpuin ang lahat ng mga taong ito, napakadali sa pamamagitan ng aking lakas. Bakit kailangan kong hiramin ang iyong kapangyarihan? Hindi nagalit si Horus nang harapin ang paghamak ni Alvin, at sa halip ay tumango siya. Tama ka. Pero, may nakalimutan ka. Kung hindi ka pumayag na maging alagad ko ngayon, patay ka na. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong harapin sila o lipulin man lang ang Demonic Lotus Blade Sect ko. Nang magsalita siya rito, nawala ang ngiti sa mukha ni Horus, at sa halip ay natabunan ito ng isang layer ng yelo. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Lumuhad at maging alagad ko, o mamatay. Mamatay. Ang boses ni Horus ay parang isang matunog na kulog na biglang sumabog sa langit ng bangin, at naging sanhi ito ng lahat ng mga Demonic Lotus Blade Sect na disciples na naruroon ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Alam nilang galit na galit ang Supreme Elder. Ang mga mata ni Wilmar, Jason, at ang iba pang mga nakatataas ng Demonic Lotus Blade Sect ay kumikislap ng maliwanag na mga ilaw, habang umaasa sila sa kanilang mga puso na hindi susuko si Alvin. Kung magsumite si Alvin, nangangahulugan din ito na ang batang ito ay maghahari sa kanila sa hinaharap. Ito ay isang bagay na hindi nila gustong tanggapin. Siyempre, kung talagang nagsumite si Alvin, kung gayon kahit na hindi sila payag, wala silang ibang pagpipilian. Ang tunay na master ng Demonic Lotus Blade Sect ngayon ay ang Supreme Elder na kakabangon lang sa kapangyarihan sa sect, at hindi sila. Si Alvin ay walang anumang reaksyon nang harapin ang mga banta ni Horus, ngunit namutla na sina Jean at Morris. Sa sandaling ito, ang malawak at mapang-akit na aura na lumalabas mula sa katawan ni Horus ay dumampi at naging dahilan upang makaramdam sila ng labis na pagkahilo. Marshall at Jean, talagang may kumpiyansa si senior brother na harapin ang matandang freak na ito. Bahagyang natakot si Morris nang kaharap si Horus, at hindi niya maiwasang magpadala ng voice transmission para tanungin si Jean. Dapat ay. Medyo hindi sigurado si Jean. Swish! Ang rock ay umikot sa kalangitan sa itaas ng Alvin, at ang kanyang mga pakpak na parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan ay kumalat upang maging sanhi ng mga alon ng hangin at matalim na alulong ng hangin. Ang kanyang pares ng matalas na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Horus, at hanggat naglakas loob si Horus na atakihin si Alvin, hindi siya magdadalawang isip na tumalon pababa. Kahit na alam niyang malayo siya sa pagiging kapareha ni Horus, ibibigay niya ang kanyang buhay para protektahan si Alvin. Handa niyang gamitin ang kanyang bangkay para bigyang daan ang kaligtasan ni Alvin. I'm really sorry. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin nang harapin ang mga pagbabante ni Horus, at siya ay may walang kabuluhang ekspresyon mula sa simula hanggang sa huli na parang ang lahat ng nasa harap niya ay lubos na walang kaugnayan sa kanya.
Ayokong piliin ang alinman sa mga pagpipilian na ibinigay mo sa akin. Ayaw pumili. Ang mga salita ni Alvin ay malinaw na pumasok sa tenga ng bawat taong naruroon. Alvin, mataas ang tingin sa iyo ng ating Supreme Elder, at kaya gusto kanyang kunin bilang kanyang disipulo. Huwag kang maging walang utang na loob. Agad, maraming miyembro ng Demonic Lotus Blade Sect sa paligid ang bumungad kay Alvin. Sa parehong oras na sina Wilmar, Jason, at ang mga elder ng Demonic Lotus Blade Sect ay bumaril kay Alvin, hindi nila maiwasang makaramdam ng swerte sa kanilang mga puso, buti na lang at hindi pumayag si Alvin. Hindi namamalayan, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanilang mga bibig nang maramdaman nila ang galit ng Rosas na walang tigil sa Supreme Elder. Whoosh! Ang origin energy ay unti-unting umusbong kay Horus na naka-crossleg sa Lotus Seat hindi masyadong kalayuan mula kay Alvin, at pagkatapos ay nagsimula itong magngangalit at lumundag. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas niya habang ang maraming parang buhay na sinaunang sungay na mga silwete ng dragon ay namuo at nakapulupot mula sa itaas. 10 sinaunang horned dragon silhouettes. 20 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. 30 sinaunang horned dragon silhouettes. Ang bilang ng mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay patuloy na tumataas ng walang tigil. Ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Ika-4 na antas. Ika-5 antas. Tumataas pa rin ito. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Jean. Ang katawan ni Morris na nakatayo sa gilid ay nanginginig habang nagsisikip ang kanyang mga mag-aaral, at iisa lang ang natitira sa kanyang puso. Tapos na tayo, tapos na tayo. Kahit nahanda na siya sa pag-iisip noon pa man, hindi niya akalain na ang lakas ng 1000 taong gulang na pambihira mula sa Demonic Lotus Blade Sect ay talagang nakakatakot. Sa wakas, ang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa kalangitan sa itaas ni Jaehyung ay hindi na tumaas. Samantala, 100 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang malinaw na nakikita sa paningin ng bawat taong naroroon, at nagbigay ito sa kanila ng malakas na visual na epekto. Ang lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon. Ang ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. Hindi napigilan ni Wilmar na mapabuntong hininga. Hindi nakakagulat na sinabi ni Supreme Elder na maaari niyang pamunuan ang ating Demonic Lotus Blade Sect upang makakuha ng posisyon sa Dark Cloud Dynasty. Sa kasalukuyang lakas ng Supreme Elder, malamang nakakaunti lang ang mga tao na katapat niya sa Dark Cloud Dynasty. Si Jason ay labis na nasa sabik habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga ilaw, at siya ay bahagyang nawala ng katinoan. Kataas-taasang matanda. Kataas-taasang matanda. Kasabay nito, hindi mahalaga kung ito ay ang grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na nakatayo sa himpapawid o ang mga disipulo na nakatayo sa loob ng bangin, lahat sila ay hindi maiwasang mapuno ng pananabik. Natural na malinaw ang mga ito tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng 100 sinaunang Horned Dragon Silhouette. Ang ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. Ang kanilang Supreme Elder ay talagang isang mabigat na pag-iral sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. Excited ang lahat. Bata, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Talaga bang ayaw mo akong kunin bilang iyong Panginoon? Si Horus na may 100 sinaunang Horned Dragon Silhouette sa itaas niya ay tumitig kay Alvin na may isang titig na parang kidlat, at tila siya ay direktang gagawa ng hakbang laban kay Alvin kung may hindi sa kanyang gusto. Nananatili pa rin ang ekspresyon ni Alvin nang kaharap si Horus na nagpakita ng lakas sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage, at nanunuya. Matanda, naisip mo bang matatakot ako sa iyo at tuwirang kunin ka bilang aking Panginoon dahil lamang sa lakas ng loob mo sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage? Dahil ganito, pwede kang mapunta sa impyerno. Ang pasensya ni Horus ay ganap na naubos, at hindi na niya napigilan ang sarili. Malakas siyang sumigaw bago kumislap ang manggas nito habang itinaas ang kamay, at isang nakakabinging alulong ng hangin ang sumabog. Sa halos isang iglap, ang mga alon ng nakakatakot na unos ay tanggayan mula sa kinatatayuan ni Horus, at ito ay humihip sa lahat ng direksyon hanggang sa puntong naging sanhi ng ilang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na may mababang kultibasyon upang bumalik sa pag-atres. Whoosh!
Itinulak ni Horace ang kanyang palad, at tila mabagal ngunit napakabilis. Sa isang kisap mata, ang kanyang palad ay napakalapit na sa dibdib ni Alvin, at hanggat siya ay patuloy na pasulong, tiyak na mamamatay si Alvin. Sa mismong kritikal na sandali na ito. Isang matinis na sigaw ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at naging sanhi ito ng ngiti na bumalatay sa mga mukha ni Wilmar at ng iba pang mga nakatataas ng demonic Lotus Blade sect na agad na nanigas. Sa orihinal, nahulaan na nila ang eksena ng pagpatay kay Alvin. Ngunit sa sandaling si Alvin ay malapit ng mamatay, nakita nila sa kanilang pagkabigla na sa sandaling ito, ang braso ng kanilang demonic Lotus Blade Sect Supreme Elder, ang ninuno na nagtatag ng demonic Lotus Blade Sect higit sa 1,000 taon na ang nakakaraan ay naputol na, at ang kanyang naputol na braso ay naitapon palabas ng momentum sa isang lugar, kung saan si Ling ay naglaho sa di kalayuan. Kanina ay walang laman ngayon. Sa sandaling ito, biglang umakyat sa langit si Alvin, at may nagninangas na pulang figure sa kanyang tabi. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malamig at marangal na ekspresyon, ang kanyang matalas na mga mata ay tila nakatingin sa langit at lupa, at naglabas siya ng isang kakilakilabot na pakiramdam ng panggigipit habang siya ay nakatayo roon habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Sino ka? Matapos pigilan ni Horace ang dugong nag-spray mula sa lugar kung saan naputol ang kanyang braso, medyo mapatla ang mukha niya habang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maapoy na kulay pulang damit at bahagyang takot na nagtanong. Kanina, ang taong ito mismo ang pumutol sa kanyang braso. Ang taong ito ay hindi gumagamit ng isang espiritong sandata kapag gumagawa ng isang hakbang laban sa kanya, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gumamit lamang ng purong origin energy na naging anyo ng isang espada upang madaling maputol ang kanyang braso bago siya makapag-react. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umatake sa isang iglap at ang sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa kalangitan ay hindi makapag-condense sa oras. Si Horace ay lubos na nakatitiyak na ang nagninangas na pulang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa harapan niya ay nagtataglay ng lakas na higit pa sa kanya. Samantala, ang mga tingin ng lahat sa Demonic Lotus Blade Sect ay bumaba sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na pula. Napansin na nila itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang damit dahil palagi siyang nakatayo malapit sa likod ni Alvin kasama ang isa pang dalagang nakasuot ng pula at isang matandang lalaki na kulay abo. Sa orihinal, sa tingin nila ang mga taong ito ay nakaligtas din sa 7-Star Sword Sect. Ngunit ngayon, napagtanto nila na sila ay mali, lubhang mali. Magtataglay kaya ng lakas ang isang survivor ng 7-Star Sword Sect na paakitin ang braso ng Supreme Elder ng kanilang Demonic Lotus Blade Sect, isang marangal na ikapitong antas na eksperto sa Void Interpretation Stage. Kung ang 7-Star Sword Sect ay nagtataglay ng gayong eksperto, paano ito nalipol ng mga ito? Senior, ito ay isang awayan sa pagitan natin at ng 7-Star Sword Sect, sana ay hindi makialam si Senior. Kung may pangangailangan si Senior, gugugol ng ating Demonic Lotus Blade Sect ang lahat ng pagsisikap, at ginagarantiya ko na masisiyahan si Senior. Bilang sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect, si Wilmar ay isang matalinong tao, at malinaw niyang napansin ang takot na bumalot sa mga mata ni Horace nang tumingin si Horace sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng pula. Kaya, pinili niyang gumawa ng mga konsesyon upang makakuha ng isang kalamangan. 729. Sa kasamaang palad, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na pula ay tila hindi niya narinig sina Horace at Wilmar habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Alvin, gusto mo bang pilayin ko ang kanyang cultivation bago mo siya mismo ang pumatay sa kanya, o gusto mo bang tapusin ko siya ng diretso? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na pula ay si Wilbur, ang pinakamatandang guro ng Flare Clan ng Dark Cloud Dynasty at ang numero sa eksperto sa Flare Clan na pinakamataas sa dalawang ninuno ng angkan. Ang tono ni Wilbur ay kalmado, at para siyang nagsasalita ng isang maliit na bagay. Namutla ang ekspresyon ni Horace nang marinig niya si Wilbur, samantalang, ang mga mag-aaral ni Wilmar at ang iba pa ay agad ding nagsikip.
Sino ba talaga itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang damit? Talagang parang hindi niya sineseryoso ang ikapitong antas ng Void Interpretation Stage ng ating demonic Lotus Blade Sect na Supreme Elder. Wala siya noong nalipol ang 7-star Sword Sect noong araw na iyon. Tito Noel, guguluhin kita. Walang pakialam na tumingin si Alvin kay Horace bago nagsalita ng mabagal. Ma'am. Kahit na si Alvin ay hindi nagbigay ng direktang pagpili, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw na nakagawa ng isang pagpili ng hindi direkta, at naunawaan ni Wilbur ang kahulugan sa loob. Namutla ang ekspresyon ni Horace nang makita niyang tumango si Wilbur, at agad siyang tumayo mula sa lotus seat. Bang! Sa pagtaas ng kanyang paa, ang origin energy ni Horace ay tumaas habang ang kanyang fire concept ay sumabog na parang anino sa likod nito, at naging sanhi ito ng kanyang origin energy na tila nag-transform sa isang bola ng apoy na mabangis na bumagsak sa lotus seat. Kaagad, ang lotus seat ay nakondensed sa anyo mula sa origin energy and fire concept na agad na nabasag at napalitan ng kawalan. Swoosh! Kasabay nito, umasa na si Horace sa lakas ng impact na ito para bumaril patungo sa malayo na parang kidlat, at halatang gusto niyang tumakas. Ang eksena sa harap nila ay naganap lamang sa isang kisap mata, at lahat ng mula sa demonic Lotus Blade Sect, kasama ang sect leader na si Wilmar, ay walang oras na mag-react. Swish! Ang isang sword howl na lumitaw sa isang maikling sandali ay malinaw na pumasok sa mga tainga ng grupo ng mga martial artists sa Void Initiation Stage o mas mataas at nagtataglay ng nakakagulat na kakayahan sa pandinig. Samantalang, ang mga martial artists sa ibaba ng Void Initiation Stage ay tila walang narinig, at pagkatapos ay nakita nila ang malayong figure na huminto saglit bago nahati sa dalawa. Si Horace, na tumakas, ay nahati sa dalawa mula pataas hanggang pababa, at ang kanyang putol na bangkay ay bumagsak sa lupa habang sinamahan ng nakasisilaw at nagniningning na dugo na tumatakip sa kalangitan. Katahimikan. Hindi mahalaga kung ito ay nasa langit o sa lupa, ang buong lupa ay nasa nakamamatay na katahimikan. Ninuno. Kataas-taasang elder. Ang lahat ng tao mula sa demonic Lotus Blade Sect ay sabay-sabay na natigilan habang nakatingin sila sa putol-putol na bangkay sa malayong lupa, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Sa isang banda, hindi sila makapaniwala na tatakas ang kanilang ninuno mula sa labanan at iiwan sila para sa kapakanan ng buhay, at sa kabilang banda, hindi sila naniniwala na ang kataas-taasang elder na tila mataas, makapangyarihan, at walang kapantay sa kanilang mga mata ay napakadaling papatayin. Ngunit ang napakaraming eksenang ito na naganap sa harap ng kanilang mga mata ay sumisingil sa kanilang tensed nerve sa bawat sandali, at sinabi nito sa kanila na ang lahat ng ito ay totoo. Ipapaubaya ko sa iyo ang natitira. Tumango si Wilbur kay Alvin bago nawala sa lugar, at nang muli siyang nagpakita, bumalik na siya sa panig ni Elder Kung at Irish. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang ekspresyon ni Wilbur ay nanatiling hindi gumagalaw tulad ng tubig sa loob ng isang sinaunang balon, at tila wala siyang pakialam sa pagpatay sa isang ikapitong antas na eksperto sa Void Interpretation Stage. Okay. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nagpakita siya ng nakakatuwang ngiti habang sumusugod siya sa lahat ng mga nakatataas na demonic Lotus Blade Sect na pinamumunuan ni Wilmar na parang isang tigre na sumugod sa isang grupo ng mga lobo. Sining sa pagguhit ng espada. Isang kulay violet na sword light na saglit na kumislap sa kalangitan ay madaling dumaan sa lalamunan ni Jason, at ang sect leader ng nabuong Snow Moon Sect ay namatay ng ganito sa mga kamay ni Alvin. Hinawakan ni Alvin ang kanyang espada habang siya ay nakatayo sa kalangitan, at ang mga patak ng dugo ay walang tigil na tumulo mula sa ibabaw ng kanyang espada habang iniisip niya sa kanyang puso. Kakasimula pa lang ng koleksyon. Ang pagkamatay ni Jason ay parang mitya ng kandila, at agad nitong ginising si Wilmar at ang iba pa. Dahil imposibleng tumakas, pagkatapos ay magsanib puwersa tayo at papatayin siya. Takot na sumulyap si Wilmar kay Wilbur na nakatayo sa di kalayuan bago sumigaw ng paputok upang tawagan ang lahat ng mga nakatataas ng demonic Lotus Blade Sect. Whoosh!
Ngunit nang sila mismo ay nagbabalak na gumawa ng hakbang laban kay Alvin, hindi nila sinasadyang napansin ang mahigit 30 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Alvin, at ito ay naging sanhi ng kanilang pagkagulat. Ang pinakamalakas na tao sa kanila ay nagtataglay lamang ng lakas ng higit sa 10 sinaunang may sungay na mga dragon kapag ginagamit ang kanyang buong lakas, at ito ay hanggang sa lawak na walang sinumang tao ang nagtataglay ng lakas ng 20 sinaunang may sungay na mga dragon. Wala siya sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, siya ay nasa ika-9. Ang mata ng Elder ng Demonic Lotus Blade Sect na ito ay palaging kay Alvin, at malinaw niyang nasaksihan ang eksena ng maraming sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na namumuo ng isa-isa sa kalangitan sa itaas ng Alvin. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Isang pangungusap mula sa Elder na ito ang naging dahilan upang mamatla ang lahat ng nakatataas kabilang si Wilmar, at lahat sila ay tumigil sa paggalaw dahil hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Kung si Alvin ay nasa ikapitong antas lamang ng Void Initiation Stage, maaaring kaya nilang harapin siya pagkatapos magsanib puwersa. Ngunit ang isang 9th level Void Initiation Stage martial artist ay hindi isang taong makakalaban nila. Alvin, handa akong sumali sa iyong 7-star sword sect at ibigay ang aking buhay at katapatan sa 7-star sword sect. Biglang tumayo ang isang Guardian Elder at kinausap si Alvin ng may gulat. Kaagad, ang ekspresyon ng maraming mas mataas na Demonic Lotus Blade Sect kasama na si Wilmar ay nabalisa, at galit silang tumingin sa Guardian Elder. Swish! Ang isang liwanag ng espada na panandaliang lumitaw sa kalangitan ay madaling tumago sa lalamunan ng Guardian Elder na ito. Nang mahigpit na hinawakan ng Guardian Elder ang kanyang lalamunan, isang kulay violet na figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang anino, at ito ay si Alvin. Bakit? Bakit? Ang Guardian Elder ay tumingin kay Alvin na may naguguluhan at nalilitong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Sa ganang kanya, nagsumite na siya at handa siyang sumali sa 7-star sword sect. Logically speaking, hindi siya dapat patayin ni Alvin at sa halip ay tanggapin siya sa 7-star sword sect. Kumbinsido siya na ang kasalukuyang 7-star sword sect ay tiyak na nangangailangan ng mga eksperto na pigilan ang kuta, at dahil dito kapag nahaharap sa buhay at kamatayan, pinili niyang magtiis ng masamang pangalan at sumali sa 7-star sword sect. Ngunit sa hindi inaasahan, si Alvin ay tila lubos na hinamak sa pagpayag sa kanya na sumali sa 7-star sword sect at direktang pinatay siya. Hindi ako papayag na mabuhay sa mundong ito ang sinumang may bahid ng kamay sa mga disipulo ng 7-star sword sect ko. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumikat si Alvin. Ipoipo. Nawala siya sa lugar, at nang magpakita siya muli, nasa gitna na siya ng mga nakatataas na Demonic Lotus Blade Sect, at bawat isang sword strike na kumikislap ay kumitil sa buhay ng isang mas mataas na Demonic Lotus Blade Sect. Dahil kamatayan lang ang naghihintay sa atin kahit anong gawin natin, kaya't ipaglaban natin ang ating buhay. Patayin. Ang grupo ng mga nakatataas at disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na lumahok sa pagpuksa ng 7-star sword sect noong mga nakaraang taon ay umaksyon kay Alvin na parang nabaliw sila. Ang kapalaran ng paglaban ay kamatayan, ngunit ang kapalaran ng hindi paglaban ay kamatayan din. Kaya pinili nilang lumaban. Ngunit wala silang kahit katiting na kakayahan na gumanti kapag kaharap si Alvin, at lahat sila ay isa-isang namatay sa ilalim ng espada ni Alvin. Sa walang oras, si Alvin ay namanhid sa pagpatay. Sect Leader, nanonood ka ba? Binabayaran ko ng 100 beses ang Demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergence Sect, at Snow Moon Sect para sa utang nila sa atin. Ang figure ng dating pinuno ng 7-star sword sect, Jiho, ay nag-flash sa isip ni Alvin. Kahit na hindi siya nagkaroon ng mahabang relasyon kay Jiho, ang maraming paraan ng pagsuporta at pag-iisip ni Jiho sa kanya ay naging dahilan upang maantig si Alvin. Sabi nga sa kasabihan, ang isang babae ay magpapakatanga para sa lalaking mahal niya, tulad ng isang Ginoo na mamamatay para sa taong kinikilala ang kanyang halaga. Si Jiho ay isang taong nakilala ang kanyang halaga. Swish!
Ang isang kulay violet na liwanag ng espada na panandaliang kumislap sa kalangitan ay madaling tumagos sa dibdib ni Wilmar, at lumabas ito mula sa kabilang panig, na nagdulot ng agarang kamatayan. Sa sandaling namatay si Wilmar, maraming tao ang ganap na walang layunin sa labanan, at sabay-sabay silang tumakas. Whoosh! Whoosh! Samantala, ang Rock at Jin ay sumali sa away, at pinatay nila ang lahat ng mas mataas na mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na tumatakas para sa kanilang buhay at walang layunin sa labanan. Sa ilalim ng mga pangyayari na pinipigilan ni Alvin ang lahat ng ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist ng Demonic Lotus Blade Sect, ang dalawa sa kanila ay nagpatayan ng walang kalaban-laban sa karamihan ng mga miyembro ng Demonic Lotus Blade Sect. Pickmaster Frank, kung may malay ka sa langit, panoorin mo habang ako ay naghihiganti para sa iyo. Ang espada sa kamay ni Alvin ay tumama upang patayin ang isang pang-6 na antas ng Void Initiation Stage na Elder ng Demonic Lotus Blade Sect. Elder B, ikaw ang Panginoon ni Little Megan, ngunit hindi kita nagawang protektahan ng maayos. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin kay Little Megan kapag nakita ko siya sa hinaharap. Isang magandang figure ng babae ang lumitaw sa isipan ni Alvin habang inihayag niya ang isang maliit na kalungkutan, at ang espada sa kanyang kamay ay pumatay sa isa pang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage Guardian Elder ng Demonic Lotus Blade Sect. Senior Sister Olivia. Kayong lahat din. Maraming pamilyar na figure ang sumilay sa isipan ni Alvin. Noong nakaraan, ang lahat ng mga taong ito ay buhay at nakatayo sa harap niya, ngunit sila ay namatay 5 taon na ang nakakaraan sa mga kamay ng mga taong ito sa harap niya. Swish! 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 Sa sandaling ito, si Alvin ay tila naging isang uhaw sa dugo na Ozria, at walang iba kundi ang pagpatay sa kanyang mundo. Hindi nagtagal bago bumagsak ang lahat ng mas mataas na Demonic Lotus Blade Sect sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Hindi tumigil si Alvin dahil dito, at ang espada sa kanyang kamay ay nakaturo patungo sa iba pang mga nakatataas at disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect habang siya ay kumikislap upang patayin sila ng walang awa. Tumaas at bumagsak ang matinis na sigaw. Hindi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Alvin, handa akong maging alipin mo, iligtas mo lang ako. Iligtas mo ako. Kahit saan dumaan si Alvin, lahat ng nakatataas at disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay walang kaunting intensyon na makipaglaban at tumakas sa lahat ng direksyon, at hindi nila nakalimutang magdalamhati ng may awa habang sila ay tumakas. Ngunit hindi sila pinansin ni Alvin. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran ng dugo. Walang kamalay-malay, ang kulay violet na nakasuot kay Alvin ay ganap na nadungisan ng dugo, na nagdulot sa kanya na tila siya ay naging isang taong gawa sa dugo. Siyempre, walang ni isang patak ng dugo niya sa dugong ito. Masyadong mabigat ang hangarin ni Kuya Darfield sa pagpatay. Nakasimangot si Elder kung habang nakatingin sa figure ni Alvin na puno ng dugo mula sa malayo. Hindi maganda kung magpapatuloy ito. Malaki ang posibilidad na makaranas siya ng chi deviation. He needs to vent now. It's useless kahit pigilan natin siya. We can only hope that he can keep his heart firm. Bumantong hininga si Wilbur. Kuya Darfield, tutulungan kita. Isang bahagyang pag-aalala ang lumitaw sa walang katulad na magandang mukha ni Irish nang marinig niya ang pag-uusap ni na Elder Kung at Wilbur, at pagkatapos ay sumilip siya upang tulungan si Alvin na pumatay. Para sa kanyang kapakanan, handa siyang makibahagi sa mga kasalanan ng pagpatay ng walang kaunting pagsisisi. 730. Damaloy ang dugo sa mga ilog sa loob ng buong bangin. Ang mga sinag ng papalubog na araw ay tila pula ng dugo habang ang dugong nadungisan sa bangin ay naging mas kitang-kita, at tila isang kulay na lamang ang natitira sa buong mundo, at ito ay isang nakasisilaw at nagniningning na pula. Hindi namamalayan, nawala na ang kaguluhan at matinis na iyak. Isang grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ang nakatayo sa loob ng bangin na may takot na mga ekspresyon habang tinitingnan nila ang 4 na figure sa kalangitan na parang mga Diyos ng pagpatay, at ang kanilang mga binti ay tila na puno ng tingga, na naging dahilan upang mahirapan itong kumilos kahit kaunti.
Hindi sila nang ahas na tumakas, dahil alam nilang hindi nila kaya. Marahil ay may pagkakataon silang makatakas sa kamatayan kung tatayo sila rito. Habang umiihip ang hangin, isang napakakapal na amoy ng dugo ang tumagos sa kanilang mga butas ng ilong, na naging dahilan upang mamaatla ang kanilang mga ekspresyon, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Biglang may bumabang figure mula sa langit. Ito ay isang binata na ang damit ay ganap na nabahira ng dugo, at ang espada sa kanyang kamay ay tumutulo pa rin ng dugo, na nagdulot sa kanya na tila isang walang katulad na Diyos ng pagpatay. Ang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay namutla nang makitang papalapit ang binata na duguan ang damit. Ang mismong taong ito ang nagpawi sa 3 dakilang sect leaders ng kanilang Demonic Lotus Blade Sect, at ang iba pang iilan sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage Guardian Elders ay isa-isa ring namatay sa kanyang mga kamay. Ang iba pang mga elder at ang mga senior na disipulo ng sekta ay namatay lahat sa kamay ng mga kasama sa tabi ng binata. Si Alvin ay nakatayo sa isang mababang altitude sa hangin sa itaas ng bangin, at tiningnan niya ang mga nakaligtas sa Demonic Lotus Blade Sect. Si Irish at Jean ay sumunod na parang anino sa kanyang likuran, samantalang, ang Rock ay sumunod pa sa kanyang tagiliran at walang humpay na ikinapakpak ang kanyang mga pakpak na parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan, habang ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa mga natitirang Demonic Lotus Blade Sect na disipulo. Kayong lahat na naging mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergent Sect, at Snow Moon Sect bago nilipol ng Asher Forest Tri-Sect ang aking 7-Star Sword Sect, stand out from the group. Si Alvin ay nagsalita ng walang pakialam, at ang kanyang boses ay tila kalmado, ngunit talagang naglalaman ng layuning pumatay. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, maraming tao ang namutla. Ang mga taong ito ay miyembro na ng Demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergent Sect, at Snow Moon Sect 5 taon na ang nakararaan, at ang ilan sa kanila ay lumahok pa sa paglipol ng 7-Star Sword Sect. Ngayon nang hilingin sa kanila ni Alvin na lumabas, natural na nahulaan nila kung ano ang intensyon ni Alvin. Kaya wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumabas. 10 breaths of time. Bibigyan ko kayong lahat ng 10 breaths of time. Nagpatuloy si Alvin. Kung walang mamumukod tangi pagkatapos ng 10 paghinga, mamamatay kayong lahat. Nang ang kanyang mahinahong mga salita ay pumasok sa mga tainga ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect, at ito ay parang isang voodoo chant na naging dahilan upang mamaatla ang kanilang mga mukha. Para sa isang oras, ang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay nagkakagulo. Isang disipulo na sumali sa Asher Forest Tri-Sect kalaunan ay itinuro ang isa pang tao sa kanyang tabi at sinabing, "Alam ko, isa ka ng disipulo ng Snow Moon Sect bago nalipol ang 7-Star Sword Sect. Lumabas ka kaagad, huwag tayong lahat patayin." Kaagad, nagdulot ito ng galit ng publiko. Lumabas ka! Lumabas ka, dali! Sa loob ng ilang panahon, ang taong ito ay naging pangkaraniwang target ng lahat, at sa huli, lumabas siya sa karamihan ng may mahabang mukha at tumayong mag-isa sa labas. Mayroon pang 7 paghinga ng oras. Nagpatuloy si Alvin. Naaalala rin kita, isa kang Origin Convergent Sect na disipulo 5 taon na ang nakakaraan. Umalis ka na. Ikaw, umalis ka. 4 na taon na ang nakakaraan, noong kara-rating ko lang sa Asher Forest Tri-Sect, ipinagmamalaki mo sa akin ang tungkol sa kung ilang disipulo ng 7-Star Sword Sect ang napatay mo. Sa di nagtagal, halos 100 katao ang itinulak palabas mula sa pulutong ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect, samantalang, ang mukha ng halos 100 katao ay sobrang mapatla, at habang nakatayo sila sa labas ng karamihan, ang kanilang mga katawan ay nanginginig na parang nahulaan na nila ang kanilang kapalaran. Ang oras ng 10 paghinga ay tapos na. Bumaba ang tingin ni Alvin sa halos 100 katao na itinulak palabas, at ang kumikulum na hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan ay bumalot sa kanila. Agad na namutla ang mga ekspresyon ng mga taong ito. Alvin, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Kahit na ako ay isang alagad ng Snow Moon Sect mula pa noong una, ngunit hindi ako pumunta sa 7-Star Sword Sect noong araw na iyon. Ako rin. Never pa akong nakapunta sa 7-Star Sword Sect.
Patawarin mo ako. Mahigit sa kalahati ng halos 100 katao na itinulak palabas ay nagsimulang magsalita ng may pagkataranta sa mga pagsusumamo ng kawalan ng katarungan. Ngunit lubusang hindi sila pinansin ni Alvin. Sa sandaling ito, mas gugustuhin niyang patayin ang isang tao ng mali kaysa palayain ang sinuman. Kung hindi, pababayaan niya ang maraming kaluluwa ng namatay mula sa Seven Star Sword Sect. Whoosh! Si Morris, na nanunood ng mga kaganapan mula pa sa simula, ay bumaba sa tabi ni Alvin sa sandaling ito. Senior kuya, ipaubaya mo sila sa akin. Ma'am. Hindi tinanggihan ni Alvin ang alok ni Morris na gawin ang gawain. Sige po. Alam na alam ni Hay sa kanyang puso na hindi nakatiis si Morris mula pa noong una. Kapag gumawa sila ng hakbang para harapin ang mga higher up at void prying stage na mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect, minsan ay nagpadala siya ng voice transmission para paghigpitin si Morris sa pagsali sa labanan dahil hindi siya papayag na may mangyari kay Morris. Si Morris ang hinaharap na pag-asa ng Seven Star Sword Sect. Sa kasalukuyan, ang halos 100 Demonic Lotus Blade Sect disciples na nauna sa kanya ay mga martial artist na hindi pa nakakapasok sa void prying stage, kaya wala silang kakayahang maglagay ng anumang banta kay Morris. Dapat ilabas ni Morris ang kanyang nararamdaman ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Morris nang makuha niya ang pahintulot ni Alvin, at lumitaw ang isang spirit sword sa kanyang kamay habang siya ay kumikislap na parang isang shooting star na bumaba patungo sa mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect. 7 Star Sword Technique. Direktang pinaandar ni Morris ang sect guarding sword skill ng 7 Star Sword Sect at 7 material na sword light ang sumipol para patayin ang 7 Demonic Lotus Blade Sect na disipulo sa isang kisap mata. Bilang closed door na disipulo ng dating 7 Star Sword Sect's leader, si Jiho, at kasama si Alvin na hindi hilig na kunin ang posisyon ng sect leader, si Jiho ay nagtaguyod kay Morris bilang susunod na sect leader ng 7 Star Sword Sect matagal na ang nakalipas. Noong naipasa na ni Jiho ang minor 7 Star Sword Technique kay Morris, naipasa na rin niya ang 7 Star Sword Technique kay Morris. Hindi binaygo ni Morris ang mataas na pag-asa ni Jiho, at maayos niyang nilinang ang 7 Star Sword Technique hanggang sa Mastery Stage sa ilalim ng gabay ni Jin nitong mga nakaraang taon. Swish! 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 Kasabay ng pag-atake ni Morris, 7 sword lights ang nabuo sa isang grupo na kumikislap na parang naging side ng Diyos ng Kamatayan, at bawat isang sword light ay kumitil sa buhay ng isang Demonic Lotus Blade Sect na disipulo. Ang karamihan ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay maaaring nakipaglaban kay Morris sa kanilang buhay o lumipad para sa kanilang buhay, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa parehong kapalaran. Sa maikling panahon, ang halos 100 Demonic Lotus Blade Sect na mga disipulo na maayos at buhay ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo sa mga ilog. Pumalakpak. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, lumuhod si Morris sa lupa na may bahid ng dugo habang umaagos ang 2 agos ng luha mula sa kanyang mga mata, at tumangala siya sa kanlurang kalangitan habang malakas ang boses niyang sinabi, "Guro, nanunood ka ba? Naghiganti ako para sa iyo at naghiganti para sa lahat ng Peak Masters, Elders, at Senior at Junior na mga kapatid sa kapayapaan sa kabilang buhay." Pagkatapos niyang magsalita, gumawa si Morris ng 3 matunag na kautaw sa lupa bago muling tumayo. Lahat ng natitirang mga tao ay dapat magtatag ng isang panata sa pamamagitan ng iyong dugo. Kung ang sinuman sa inyo ay sumali sa Demonic Lotus Blade Sect, Snow Moon Sect, o Origin Convergence Sect 5 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ay sasabog ka sa kamatayan ng 99 Heavenly Tribulation. Bumaba ang mabangis na tingin ni Alvin sa lahat ng natitirang Demonic Lotus Blade Sect na disciples habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Kaagad, maraming tao sa grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ang namutla. Ang mga taong ito ay mga disipulong sumapi sa 3 malalaking sekta 5 taon na ang nakararaan, ngunit hindi sila umaalis sa kanilang sarili ng mas maaga, ni hindi alam ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ang kanilang kasaysayan, kaya't nakatakas sila sa naunang kalamidad.
Akala nila ay makakaligtas sila, ngunit hindi nila naisip na magiging napakapuyat ni Alvin at hihilingin sa kanila na magtatag ng isang panata sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation. Siyempre, ang ilang mga tao ay may pag-asa na maging mapalad sa kanilang mga puso, at nadama nila na ang pagtatatag ng isang panata ay walang magandang. Kahit na ang 99 Heavenly Tribulation ay ang kinikilala ng publiko na Oath Tribulation ng Cloud Continent, ngunit ang 99 Heavenly Tribulation ay isang ilusyon lamang na alamat sa karamihan ng mga tao. Hindi nila naisip na may magagawa sa kanila ang Oath Tribulation, samantalang, mabilis na nalaman ng mga taong ito kung gaano kawalang muwang ang kanilang pag-iisip. Kasabay ng maraming patak ng dugo na umaagos sa langit at maraming panata na tumataka sa mga bibig ng natitirang mga disipulo ng demonic Lotus Blade Sect, ang mga alon ng tuloy-tuloy na pagkulog ay umalingaw-ngaw sa abot tanaw. Ang mga kulog ay lumakas at tila mga paputok. Sa sandaling matapos magsalita ang lahat ng mga disipulo ng demonic Lotus Blade Sect, ang mga bola ng maitim na ulap ay namuo sa abot tanaw, at nakarating sila sa kalangitan sa itaas ng bangin sa ilang sandali bago walang tigil na nagtagpo. Ang kulay violet na mga kidlat ay umalingaw-ngaw at walang tigil na kumalusko sa ibabaw ng mga bola ng madilim na ulap, at tila may namumuong bagay. Punishment lightning clouds have descended. Maraming tao ang tatamaan ng kamalasan. Si Elder Kung na nakakita sa eksenang ito mula sa itaas sa himpapawid ay hindi napigil ang umiling at ngumiti. Talagang matalino si Kuya Darfield, alam pa niyang gamitin ang pamamaraang ito para matukoy kung mayroon pa bang mga tao sa natitirang grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na umiwas na mapatay kanina. Ngayon, hindi na niya kinailangan pang gumawa ng hakbang laban sa mga taong umiwas sa kamatayan kanina. Ang manugang ko, si Wilbur, ay natural na hindi ordinaryong tao. Nagsalita si Wilbur nang walang pakialam. Ang kanyang mga salita ay tila na pangasawa na ni Alvin si Irish at opisyal na naging kanyang manugang. Bang! 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 Maraming tribulation lightning bolts na kasing kapal ng balde ang napunit sa kalangitan habang sila ay bumababa patungo sa mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na umiwas sa kamatayan kanina bago sila ginawang abo, at pinawi nito ang anumang baka sa kanila sa mundong ito. Sa sandali ng kamatayan, isang pag-iisip lamang ang nananatili sa isipan ng mga disipulong ito ng Demonic Lotus Blade Sect. Ang Oath Tribulation ng alamat ay totoo. Kung sino man ang nang-ahas na umasa habang nanunumpa bago ang Oath Tribulation, kung gayon ang taong iyon ay tiyak na mamamatay. Ang natitirang grupo ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay namutla nang makita nila ang mahigit 10 kapwa disipulo na hinahampas sa abo, at ang ilan na may mababang mental na tibay ay nahulog pa nga at nagsimulang manginig sa lupa. Ang eksena noon ay sapat na para maging bangungot sa buong buhay nila. Mahigit sa 10 kidlat ng kapigatian na kasing kapal ng isang balde ang bumaba sa kanilang harapan, at pinasabog nito ang mga nabubuhay na tao sa kanilang mga tagiliran kanina at naging abo. Totoo ang mga alamat. Ang isang tao na labag sa panunumpa na ginawa sa ilalim ng makalangit na kapigatian ay talagang sisubog hanggang sa kamatayan ng 99 na kapigatian sa langit. Mukhang umaasa sila noong nag-vow sila kanina. Ang natitirang ilang daang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay bumulong sa mga talakayan, at ang kanilang mga salita ay napuno ng takot sa Oath Tribulation. Lahat kayo. FK off. Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang natitirang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Kahit na nakapatay siya ng maraming tao, ngunit pinatay niya ang mga taong nararapat sa kamatayan. Ang pagpatay sa daan-daang Demonic Lotus Blade Sect na disciples ay kasing dali ng isang pitik ng kamay kay Alvin, ngunit hindi ito ginawa ni Alvin. Ang mga disipulong ito ng Demonic Lotus Blade Sect ay hindi mga disipulo ng Asher Forest Trisect na lumahok sa labanan 5 taon na ang nakararaan na naglipol sa 7-Star Sword Sect, kaya hindi sila karapat-dapat sa kamatayan. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin at ang karamihan ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay hindi pa nakakabawi sa kanilang pagkagulat, mayroong 2 disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na unang nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, at nagkatinginan sila bago lumuhad sa lupa at nagsalita ng magalang.
Lord Alvin, gusto naming sumali sa 7-Star Sword Sect. 731. Sinulyapan ni Alvin ang dalawang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect na lumuhad sa lupa bago niya sinabing walang pakialam, ang 7-Star Sword Sect ko ay hindi tumatanggap ng mga turncoat. Dahil pareho kayong nagagawang iyon ang Demonic Lotus Blade Sect ngayon, magagawa ninyong iyon ang 7-Star Sword Sect ko sa hinaharap. Panginoong Alvin. Nang akala niya ay atres ang dalawang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect sa kanyang sinabi, sa halip ay nagpumilit silang dalawa, at kinurot nila ang kanilang daliri bago tumulo ang isang patak ng dugo sa langit. Handa akong manata gamit ang sarili kong dugo na hanggat payag si Lord Alvin na payagan akong sumali sa 7-Star Sword Sect, tiyak na mabubuhay at mamamatay ako kasama ang 7-Star Sword Sect at hinding-hindi ito magtatraidor magpakailanman. Ang dalawang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay sabay na nanumpa. Samantala, umalangaw-ngaw mula sa abot tanaw ang isang alon ng nakakabinging kulog. Malinaw, ito ay ang Oath Tribulation na nagpapatotoo sa kanilang panata. Tumaas ang kilay ni Alvin dahil ang lahat ng nauna sa kanya ay lumampa sa kanyang inaasahan. Hindi niya kailanman naisip na ang dalawang disipulong ito ng Demonic Lotus Blade Sect ay magiging matyaga hanggang sa puntong manata sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation, at sa isang pagkakataon, hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Sa totoo lang, hindi niya namamalayan ang diskriminasyon laban sa mga miyembrong ito ng Demonic Lotus Blade Sect, at ito ay dahil sa walang iba kundi ang kanyang pagkasuklam sa Demonic Lotus Blade Sect. Morris, ano sa tingin mo? Tumingin si Alvin kay Morris at nagtanong. Siya ay dumaan lamang sa 7-Star Sword Sect, at si Morris ay ang pinuno ng 7-Star Sword Sect mula ngayon at ang hinaharap ng 7-Star Sword Sect ay ganap niyang inaako. Bahagyang nag-isip si Morris. Senior brother, dahil nanumpa na sila sa ilalim ng Oath Tribulation, sa palagay ko imposibleng maging disloyal sila sa 7-Star Sword Sect natin. Sa kasalukuyan, ang ating 7-Star Sword Sect ay katatapos lang itayo at sa sandaling ito ay higit nating hinihiling ang mga tao. Kaya, pakiramdam ko ay matatanggap natin sila bilang mga alagad ng 7-Star Sword. Okay, pagkatapos ay gagawin namin ang sinabi mo. Tumango si Alvin. Ang dalawang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay nagmamadaling nagsabi, "Salamat, Lord Morris." Ngunit, ang malamig na singhot ni Alvin ay naging sanhi ng kanilang pakiramdam na para silang nakaupo sa isang carpet ng mga karayom. Nang ang dalawang disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay nabalisa, si Alvin ay nagsalita ng walang pakialam. Tandaan mo ito, siya ang sect leader ng 7-Star Sword Sect. Salamat, sect leader. Kahit na curious sila kung bakit hindi si Alvin ang sect leader ng 7-Star Sword Sect, ngunit hindi sila nang ahas na manloko kahit kaunti nang marinig nila ito, at nagmadali silang humingi ng tawad kay Morris. Senior brother, pakiramdam ko ay mas bagay kang maging leader ng 7-Star Sword Sect. Sinabi ni Morris na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, nasa void prying stage lang ako ngayon, kaya paano ko gagampanan ang malaking responsibilidad ng pagiging leader ng 7-Star Sword Sect? Bakit hindi mo magawa sa tulong ni Elder Pong at Pickmaster Jean? Si Alvin ay hindi sumang-ayon sa halip, at siya ay nagsalita ng desidido. Napagdesisyonan na ang bagay na ito. Ikaw ang closed door na disipulo ng sect leader Lingho at ang susunod na tagapagmana ng posisyon ng sect leader ng 7-Star Sword Sect na napagpasyahan niya. Ang posisyon ng sect leader sa 7-Star Sword Sect ay maaari lamang sa iyo. Ako naman. Hindi ako mananatili sa Azure Forest Imperial Kingdom sa hinaharap. Nang matapos siyang magsalita, idinagdag ni Alvin. Morris, ipapasa ko sa iyo ang mabigat na responsibilidad ng 7-Star Sword Sect. Sana hindi mo bigwan ang iyong amo. Si Alvin ay tame time na nagsalita kay Morris. Huwag kang mag-alala senior kuya, I'll surely try my best. Nagmamadaling nagsalita si Morris. Lord Alvin, Sect Leader Morris, handa din kaming sumali sa 7-Star Sword Sect.
Sa sandaling ito, ang natitirang mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect ay nagmamadaling lumuhad sa sahig at nanumpa sa ilalim ng Oath Tribulation pagkatapos nilang makita ang mga aksyon ng dalawang disipulo mula noon. Tungkol naman sa nilalaman ng kanilang mga panata, ito ay katulad ng panata ng dalawang alagad noon pa man. Sa ilang sandali, umalangaw-ngaw sa abot tanaw ang nakakabinging kulog. Kahit na gumawa sila ng ganoong panata na naging dahilan upang hindi lamang nila magawang ipagkanulo ang Seven Star Sword Sect sa buong buhay nila, kailangan pa nilang mabuhay at mamatay kasama ang Seven Star Sword Sect, ngunit hindi nila ito pinagsisihan. Noong sila ay sumali sa Azure Forest Trisect sa nakaraan, ito ay dahil sa kagustuhang makahanap ng malakas na kapangyarihang maaasahan habang nagsusumikap na maging namumukod tangi. Ngayon ang Azure Forest Trisect ay wala na, at isang mas malakas na 7-star sword sect ang nasa harapan nila. Kaya pinili nilang sumali sa 7-star sword sect at humanap ng mas magandang kinabukasan. Morris, harapin mo ang mga bagay dito. Pickmaster Jean, Elder Pong, bata pa si Morris, sana ay pareho kayong mag-abayan sa kanya sa hinaharap. Kinausap ni Alvin si Morris bago lumingon kay Jean at Elder Pong. Tumango sina Jean at Elder Pong. Huwag kang mag-alala, si Morris ay ang 7-star sword sect leader, at ako ang kanyang martial tia. Natural na susubukan ko ang aking makakaya upang suportahan siya upang maging isang kwalipikadong sect leader, sabi ni Jean. Okay. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, dahil ganito ito, pagkatapos ay aalis muna ako. Senior kuya, saan ka pupunta? Hindi naiwasang magtanong ni Morris nang marinig niyang gustong umalis ni Alvin. Hahanapin ko ang paligid upang makita kung may mga nakaligtas sa Demonic Lotus Blade Sect. Pagkatapos nito, babalik ako sa aking bayan, at babalik ako sa 7-star sword sect pagkatapos nito, sabi ni Alvin. Senior brother, ang siyam na magagaling na spirit points ng ating 7-star sword sect ay ganap na nawasak, at malamang na kailangan nitong makaranas ng napakahabang panahon bago muling magkaroon ng kakayahang mag-ipon ng spirit energy. Hindi ba natin dapat ilipat ang ating 7-star sword sect sa Demonic Lotus Blade Gorge, at ang lokasyon ng Snow Moon Sect at Origin Convergence Sect? Hindi napigilan ni Morris ang magtanong. Hindi na kailangan. Umiling si Alvin. Ang ating 7-star sword sect ay mapupunta pa rin sa 7 dakilang sword peak. Ibalik mo na lang silang lahat. Bukod pa riyan, alalahanin si Senior Brother Sonny at ang mga disipulo ng 7-star sword sect na gumagala sa labas kapag nakabalik ka na. Pagkabalik ko mula sa aking bayan, hahanap ako ng paraan para ilipat ang lahat ng spirit point na nananatili sa Demonic Lotus Blade Gorge, Origin Convergence Sect, at Snow Moon Sect sa 7-star sword sect natin. Natapos magsalita si Alvin sa isang hininga. Ilipat ang mga spirit point. Hindi lamang ang mga salita ni Alvin ang naging sanhi ng pagkatulala ni Morris, Jean, Elder Pong, at ang grupo ng mga disipulo ng 7-star sword sect na kakasali lang sa sekta, maging sina Wilbur, Irish, at Elder Kong ay hindi maiwasang matigilan. Senior brother, nagagawa mo ba talagang ilipat ang mga spirit points? Huminga ng malalim si Morris at hindi napigil ang magtanong. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Oo. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay tumaas ang kanyang tingin habang kumikislap ang kanyang figure upang kolektahin ang spatial rings nina Wilmar, Luban, at Jason. Pagkatapos niyang ibuhos ang kanyang dugo sa mga ito upang maitatag ang pagmamayari, nakolekta niya ang Origin Drawing Pearl sa loob, at ito ay kabuuang 18. Hindi ko talaga akalain na kaya ni Wilmar na makahanap ng napakaraming Origin Drawing Pearls. Kahit na ito ay nasa foreign lands, itong Origin Drawing Pearls ay maaaring ituring na mga bihirang bagay. Pagkatapos niyang alisin ang Origin Drawing Pearls, inalis ni Alvin ang kanyang pagmamayari sa 3 spatial ring at itinapon ang mga ito kay Morris. Makakakolekta kayong lahat ng natitirang samsam sa labanan. Umalis muna tayo sa lugar na ito.
Nang matapos siyang magsalita, inabisuhan ni Alvin ang tatlo sa grupo ni Wilbur bago lumipad ang apat para umikot sa demonic Lotus Blade Gorge. Matapos sundin ang ilang mga pahiwatig upang patayin ang ilang mga nakaligtas sa demonic Lotus Blade sect na umalis kamakailan, nagpatuloy silang apat sa timog. Swoosh! Naglayag ang napakalaking espada sa kalangitan habang dinadala nito ang apat na grupo ni Alvin, at gumugol lamang sila ng isang araw bago makarating sa kalangitan sa itaas ng Crimson Sky Kingdom. Tahimik na tumingin si Alvin sa lungsod sa ilalim niya. Kahit na sa mga mata ni Alvin na nakakita ng mundo, ang Imperial City ng Crimson Sky Kingdom na ito ay hindi naiiba sa isang maliit at liblib na lungsod. Ito mismo ang lungsod na naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang mga alon ng excitement na umusbong sa kanyang puso. Ang nerbiyos habang papalapit sa bahay pagkatapos ng mahabang panahon ay isang kasabihan na eksaktong nagsasalita tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Alvin. Isang buong 4 na taon na ang lumipas mula noong umalis siya sa Crimson Sky Kingdom sa huling pagkakataon. 4 na taon na ang nakalipas. I wonder how father and mother. Nagdala si Alvin ng nasa sabik na mood habang silang lahat ay bumababa sa labas ng Imperial City. Hindi sila direktang lumipad. Ayon sa sinabi ni Irish, ito ay magpapahintulot sa kanila na mas mahusay na sumanib sa Imperial City. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya nag-isip ng ganito ay dahil ang lugar na ito ay ang hometown ni Alvin, at gusto niyang makilala ang hometown ni Alvin. Bukod kay Alvin na nakakaramdam ng kaba sa pag-uwi at hindi naunawaan ang malalim na kahulugan sa mga salita ni Irish, nahulaan ni Wilbur at Elder kung ano ang iniisip ni Irish. Lalo na si Elder Kong, ang kakaibang titig niya ay naging dahilan ng pamumula ni Irish dahil sa kahihiyan, at pinandilatan niya si Elder Kong ng paulit-ulit na para bang binabantaan niya si Elder Kong na hindi na ito pinapayagang magsalita pa. Ang Imperial City ng Crimson Sky Kingdom ay nahahati sa panlabas na lungsod at panloob na lungsod. Nang pumasok sila sa labas ng lungsod at naramdaman ang mataong kapaligiran sa mga kalye, tila bumalik si Alvin sa oras na kakaalis niya sa Aurora City at dumating sa Imperial City. Hindi na kailangang sabihin, ang swerte ng mga grupo ni Alvin ay hindi masama, at pagkatapos nilang kumain sa labas ng lungsod, ang gate patungo sa panloob na lungsod ay dahan-daang bumukas. Siyempre, kahit na hindi binuksan ang panloob na lungsod, maaari silang direktang lumipad, gayunpaman, ang pakiramdam ng paglalakad papasok ay ganap na naiiba. Sa madaling panahon, ang 4 na grupo ni Alvin ay dahan-daang pumasok sa loob ng lungsod. Young Master, tingnan mo dali. Diyos ko! Hindi pa ako nakakita ng ganoong kagandahan sa buong buhay ko. Kahit na hindi ko pa nakita ang numero 1 kagandahan ng ating Imperial City, si Prinsesa Sofia, ngunit nangangahas akong tiyakin na siya ay ganap na hindi mas mababa kay Prinsesa Sofia. Sa di kalayuan, kumikinang ang tingin ng katulong sa gilid ng isang binata na may berda na damit na nakasakay sa malaking kabayo habang nakatitig sa 4 na grupo ni Alvin sa di kalayuan. Sa mas tiyak na pagsasalita, nakatitig siya kay Irish. Hindi tinakpi ni Irish ang kanyang mukha ng isang belo tulad ng dati, at ang kanyang walang katulad na magandang mukha ay masasabing nakakuha ng maraming nagbabagang mga tingin sa buong daan. Ngunit dahil sa pambihirang aura na hindi mahahalata ni na Alvin, Wilbur, at Elder Kong, naging dahilan upang huminto sa malayo ang ilang malaswang lalaki na naglalayong makipag-usap sa kanya. Ang binata na nakaberda ang damit ay tumingin sa kahabaan ng tingin ng katulong nang marinig niya ito, at sa isang sulyap, hindi na makaalis ang kanyang tingin. Langit! Talaga bang may ganoong kagandahan sa mundo? Ang kagandahang nagpapula sa mga bulaklak at nagpatago sa buwan, ang kagandahang nagpalubog ng mga isda at ang mga gansa ay nahuhulog mula sa langit, ang lahat ng ito ay hindi sapat upang ilarawan ang nalaglag na napakarilag na anyo ng dalaga sa harapan niya. Dahil sa pagiging flawless ng dalaga, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang matinding pagnanais ng pag-aari ay lumitaw at nakalantad sa loob ng kanyang puso. Magkatabing naglakad sina Alvin at Irish. Sa sandaling ito, huminahon na ang kanyang damdamin, at masaya siyang nakikipag-chat kay Irish sa kalye. Young Miss. Isang biglaang boses ang humarang sa idle chat ni na Alvin at Irish.
Kasunod nito, isang malaking kabayo ang hamarang sa landas nina Alvin at Irish, at ang binata na may burden na damit na nakapatong dito ay nakatitig kay Irish na may titig na puno ng kasakiman at pagnanais na angkinan siya. 732. Ang magandang mukha ni Irish na may bahagyang ngiti ay agad na natabunan ng isang layer ng hamog na nagyelo nang maramdaman niya ang titig ng binata na may burden na damit na hindi man lang naitago. Ang mga hibla ng galit ay lumukso pa sa kaibuturan ng kanyang mga mata na napakaganda tulad ng mga jade pearls. Young miss, nadala ako sa iyo sa isang sulyap, paano kung mayroon kang isang tasa ng tsaa? Ang binata ay buong tapang na pinalaki si Irish, at ang halos walang kamali-mali at kaaya-ayang figure ni Irish ay naging dahilan upang mas lumalim ang kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi lang siya kumibo para agawin siya kaagad. Itong tatlong tao sa tabi mo. Ikaw, tulungan mo itong young master na maayos na pasayahin itong tatlong bisita, at dapat maging magalang ka, naiintindihan mo ba? Napatingin ang binata sa katulong sa gilid niya habang nagsasalita. Oo, young master. Mukhang sanay na ang katulong dito, at pumayag siya bago tumingin kina Alvin, Wilbur, at Elder Kong at walang pakialam na sinabi, sumama ka sa akin. Scram! Sa sandaling ito, si Irish na ang mukha ay natatakpan ng malamig na ilaw ay sa wakas ay nagsalita, at ang kanyang boses ay malamig, na para bang ginawa nitong bahagyang malamig ang hangin sa paligid. Ang alipin na nag-aakalang mayabang na hangin ay hindi maiwasang matigilan, samantalang, ang tingin ng binata na may burden na damit ay lumiwanag sa halip, at hindi niya napigil ang tumawa. Ang tagal ko nang maka-encounter ng ganitong kaakit-akit na babae. Young miss, lalo lang kitang nagustuhan. Hindi mo ba narinig na pinakiusapan kanyang mag-FK off? Nang ang hangin sa paligid ng Irish ay mabilis na umiikot at ang origin energy sa kanyang katawan ay tila handa ng bumulwak, si Alvin ay humakbang pasulong at bahagyang hinawakan ang kamay ni Irish upang pakalmayan ang kanyang galit habang nagsasalita ito sa mahinang tono. Anak, kausap ko itong batang binibining ito, ano ang sinisingit mo? Kung hindi dahil sa batang binibining ito, hindi kita kayang magsalita ngayon din. Bumaba ang mukha ng binata habang nakatitig kay Alvin ng walang awa na tingin, at walang pagbabante sa kanyang mga salita. Gaano man kabuti ang isang tao, may pagkakataon pa rin na siya ay magagalit, at ang mukha ni Alvin ay lumubog kapag nahaharap sa paulit-ulit na panunukso at pagmamaktol. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong bago casual na sumuntok. Ang suntok ay tumama sa espasyo sa kanyang harapan, na naging sanhi ng pagdaloy ng hangin upang agad na mapawi, at isang nakakatakot na alon ng hangin ang humampas pasulong. Bang! Isang nakakatalim na pagsabog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Ang kabayo sa ilalim ng binata ay nanatiling hindi gumagalaw, samantalang, ang binata mismo ay pinasabog ng mahigit 10 metro ang layo upang mabigat na bumagsak na ang mukha ay nakadapa sa lupa. Hindi napigilan ng mga taong nakapaligid na dumaan sa pagtawa nang makita ang eksenang ito. Ang binata, na nasa sobrang awa, ay nagpalabas ng matinis na iyak, at tumingin siya kay Alvin na may labis na malungkot na ekspresyon nang marinig niya ang tawa na nagmumula sa paligid. You actually dare hit me. Kahit sino ka pa, patay ka. Kasalukuyan, ang ekspresyon ng alipin ay naging malungkot din, at siya ay nagmamadaling bumaba sa kanyang kabayo upang sumakay patungo sa binata. Young master, okay ka lang ba? Tara na. Si Alvin ay parang walang nangyari habang siya ay bahagyang ngumiti at kinausap si Irish. Tumango si Irish at hindi rin ito sineseryoso ang mga banta ng binata. Walang pag-iral sa maliit na Imperial Kingdom na ito na maaaring magdulot ng banta sa kanya. Ang pangkat ng 4 ni Alvin ay patuloy na patungo sa panloob na lungsod. Kung tungkol sa kanilang destinasyon, iyon mismo ang pribadong courtyard house na pag-aari ni Alvin sa panloob na lungsod. Matapos maglakad ng halos kalahating oras. Siya nga. Pinsan kuya, nasugatan niya ako. Isang galit na boses ang narinig mula sa likod ng 4 na grupo ni Alvin.
Ang binata na may berde na damit na natalo sa mga kamay ni Alvin kanina ay tumakbo sa kanyang kabayo para habulin ang grupo ni Alvin, at isang binata na nakasuot ng mag-agarang damit na mahigit 30 taong gulang ay nakaupo sa kabayo sa kanyang tabi. Ang binata na may mag-agarang damit ay may malamig at walang emosyong ekspresyon, at hindi niya napapansing nagpahayag ng panggigipit sa iba. Sa likuran niya ay may isa pang matandang lalaki na mahigit 70 taong gulang, at walang ekspresyon ang mukha ng matanda habang sumusunod sa likod ng binata na parang anino. Sa isang kisap mata, ang dalawang binata at matandang lalaki ay tumakbo upang harangin ang harapan ng apat na grupo ni Alvin at huminto sa kanilang pagdaan. Samantala, maraming mga taong dumaraan ang tumigil at nanood sa gilid. Ito ang pangatlong young master ng Sullivan clan. Nakilala ng maraming tao ang binata sa mag-agarang damit. Ang ikatlong young master ng Sullivan clan. Bumaba ang kalmadong tingin ni Alvin sa binata na may mararangyang damit, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay biglang kumulo sa isang arko na puno ng lamig. Hindi niya akalain na ang binata na nakaberde ng damit na tinuruan niya lang ng leksyon ay talagang may kaugnayan sa Sullivan clan. Sa kasalukuyan, ang binata na may berde na damit ay may ekspresyon na puno ng kasiyahan nang makita niya na nakilala ng mga bystanders ang binata na may mararangyang damit, at pagkatapos ay naupo siya sa matangkad na kabayo at tumingin siya kay Alvin. "Anak, naglakas loob ka talagang saktan ako. Patay ka." Nang magsalita siya rito, ang binata na nakaberde ng damit ay tumingin kay Irish na nasa tabi ni Alvin, at iniban niya ang paksa. "Siyempre, kung payag siya na maging pangatlo kong asawa, hindi ako papayag na payagan kang mabuhay at lumpo lang ang iyong paglilinang. Nililigawan mo si kamatayan." Nanlamig ang tingin ni Irish at akmang gagawa siya ng paraan at lipulin ang kasuklam-suklam na binata na ito. Ngunit ang matangkad na figure ang biglang tumayo sa kanyang harapan, dahilan upang pansamantalang itigil niya ang anumang balak na kumilos. "Pinapilayan lang ang aking paglilinang." Si Alvin na humakbang pasulong upang tumayo sa harap ni Irish ay pinalaki ang binata ng may interes habang ang isang nakakatuwang ngiti ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. "So in this way, you are considered to be showing mercy." "Oo naman." Tila hindi na malaya ng binata na bumaba na ang panganib, at buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo. "Kung hindi dahil sa kanya, tiyak na pira-piraso kita at ipapakain sa mga aso. Sana mabigyan ako ng kasiyasyang paliwanag ng iyong Sullivan clan. Kung hindi, makakausap ko lang si Baldomar mismo." Lalong lumalim ang nakakatuwang ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang biglang bumaling ang tingin nito sa matandang nakasunod sa likod ng isa pang binata na nakasuot ng marangyang damit. Hindi napigilan ng matanda na kuskusin ang kanyang mga mata nang makita niya si Alvin na parang gusto niyang kumpirmahin kung may nakikita ba siya. Sa isang kisap mata, biglang nagsalita si Alvin ng mga ganoong salita, at kasabay ng pagtingin ni Alvin sa kanya, ganap niyang nakumpirma ito. Siya talaga. Nanginginig ang puso ng matanda. Minsan na niyang nakita ang binata na nakadamit ng violet maraming taon na ang nakalilipas, dahil sa oras na iyon, sinusundan niya ang patriarch ng Sullivan clan na si Baldomar. Ngunit kumpara sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, ang binata na nakadamit ng violet ay nawala ang kawalang gulang sa kanyang mukha at nagkaroon ng pakiramdam ng karanasan, at binigyan niya ang mga tao ng pakiramdam ng kapanahunan at katatagan. Dahil dito ay hindi niya nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Alvin sa unang posibleng sandali. Ngayon, nang biglang magsalita ng ganito si Alvin at tumingin sa kanya, alam niyang naalala siya ni Alvin at nakilala siya. "Sino ka? Tinatawag mo talaga ang tatay ko sa pangalan niya." Nakakunot ang noo ng binata na may mararangyang damit habang nakatingin kay Alvin at nagtanong sa mahinang boses. "Ikatlong young master." Samantala, naging balisa ang matandang nasa likod ng binata habang nagmamadaling sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, siya. Siya si Commander Darfield. "Commander Darfield." "Sinong Commander Darfield?" Kumunat ang noo ng binata. "Berdahan ng uniform guard." Huminga ng malalim ang matanda bago dahan-daang nagpadala ng voice transmission sa tatlong salitang ito. "Nakaberde ng uniform guard. Commander Darfield."
Nang marinig ng binata ang mga katagang embroidered uniform guard, hindi napigilan ng kanyang puso na mataranta, at nang i-connecte niya ang embroidered uniform guard kay Commander Darfield, namutla ang kanyang ekspresyon. Siya yun. Siya talaga. Hindi ba 4 na taon lang siya umalis? Bakit siya bumalik? Kahit na hindi niya nakita ang taong ito sa kanyang sariling 2 mata sa nakaraan, ngunit ang reputasyon ng taong nauna sa kanya ay isang bagay na umalangaw-ngaw na parang kulog sa kanyang mga tainga. Ito ay kahit sa lawak na kahit na ang taong ito ay patayin siya sa mga lansangan, ang kanyang angkan ay hindi maglalakas loob na maghayganti para sa kanya. Kahit ang kanyang ama, ang patriarch ng Sullivan clan, ay hindi maglalakas loob na magtago ng sama ng loob kay Alvin. Anong biro? Bukod sa pagkakaroon ng walang kapantay at napakapangit na likas na talento sa martial daw at isang nakakagulat na background, ang taong nauna sa kanya ay isa ring alagad ng isang mabigat na sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Anak, you actually dare call my uncle by his name. You're courting death. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mabangis na sigaw na naging dahilan ng pagdilim ng ekspresyon ng binata na nakasuot ng marangyang damit. Whoosh! Halos sa sandaling matapos magsalita ang binata na nakaberda ang damit, ang binata na nakasuot ng mag-agarang damit ay nagpasample na, at nag-iwan ito ng pulang marka sa mukha ng binata na may kasamang sample. Natigilan ng binata na nakaberda ang damit. Natigilan din ang mga nakabantay sa paligid. Ano nga ba ang nangyayari? Si Irish, Wilbur, at Elder Kung ay nagulat sa eksenang nasa harapan nila. Pinsan kuya, ikaw. Maling tao ang nataman mo. Siya iyon. Siya ang tumawag kay uncle sa pangalan niya. Umiling-iling ang binata habang nakatingin sa binata na nakasuot ng marangyang damit at balisang nagsalita. Sampal. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay isang sampal na naman ang tumama sa kanya. Pinsan kuya. Bahagyang matino na ngayon ang binata na may burden na damit at napagtanto niya na baka napasok siya sa gulo, at wala siyang oras na magtanong tungkol dito bago siya pinalaki na parang lawi na may bitbit na sisiw at inihagi sa likod ng kabayo ng binata na nakasuot ng marangyang damit. Kasunod nito, bumaba rin sa kabayo ang binata na nakasuot ng mag-agarang damit. Lumuhod. Nanlamig ang tingin ng binata sa mag-agarang damit nang makita niya ang binata na may burden na damit na bumagsak sa lupa sa malungkot na estado na balak tumayo, at sinipa niya ito upang mahulog sa paanan ni Alvin ang binata na may burda. Pinsan kuya, ako. Nakadapa ang binata na nakaburda ang damit at nakadapa ang mukha sa lupa at nasa kahindek-hindek na kalagayan mula sa pagkahulog, at tumalikod at tila may gustong itanong. Sampal. Isang sampal na naman ang pumalo at naging sanhi ng pamamaga ng kanyang mukha. Lumuhod. Sa pagkakataong ito, ang binata ay binugbog hanggang sa puntong tuluyan nang nawalan ng lakas, at napagtanto niya na maaaring nagdulot siya ng napakalaking sakuna. Kahit ayaw niya sa puso niya, masunurin pa rin siyang lumuhod sa lupa. Nang mismong ang binata na may burden na damit ay nakaramdam ng kawalan ng katarungan sa kanyang puso at hindi alam kung ano ang nangyari. Nakita niya sa kanyang pagkabigla na ang kanyang pinsan na kapatid, ang ikatlong young master ng Sullivan clan at ang susunod na tagapagmana ng posisyon bilang Sullivan clan's patriarch ay aktwal na yumuko sa harap ng binata na nakadamit ng violet na pinagbantaan niyang paghiwalayin kanina. Commander Darfield. Pagkatapos yumuko ang binata, magalang niyang binati si Alvin. Commander Darfield. Natigilan ng binata na nakaburden ng damit nang marinig ang sinabi ng binata na nakasuot ng marangyang damit, saka hindi niya napigil ang magsalita sa mahinang boses. Pinsan kuya, napagkamalan mo siyang iba. Sa ganang kanya, kailan nagkaroon ng batang commander ang Crimson Sky Kingdom? Sampal. Bumaba ang isa pang sampal at tinamaan ang binata na may burden na damit hanggang sa nakaramdam siya ng pagkahilo at nanlabo ang kanyang paningin. Puputukin ko yung bibig mo kapag nagsalita ka ulit ng wala sa sarili. Umalangaw-ngaw ang boses ng binata sa marangyang damit, at tinakot nito ang binata na may burden na damit hanggang sa masunaring pumikit, at sa halip ay napuno ng takot ang kanyang puso. Sino nga ba ang lalaking ito? Bakit pati si cousin brother ay natatakot sa kanya? Anak ka ni Baldomar.
Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang binata na may mararangyang damit. 733 nawala. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, J. Oo. Oo. Mabilis na tumango ang binata na may mag-agarang damit habang may paggalang at pagpipitagan na sinabi, Commander Darfield, ako ang ikatlong anak ng patriarch ng Sullivan clan, Baldomar, tinatawag akong Zoren. Naaalala ko na ngayon. Siya ang commander ng embroidered uniform guard ng ating Crimson Sky Kingdom mula sa mga nakaraang taon, si Alvin. May sumigaw sa gitna ng mga manunood sa paligid. Ang kanyang mga salita ay parang fuse na naging sanhi ng pagkagulo ng buong pulutong. Naaalala ko na rin ngayon. Si Commander Darfield ang numero 1 henyo sa martial daw sa kasaysayan ng ating Crimson Sky Kingdom, at pinangunahan pa niya ang hukbo ng ating Crimson Sky Kingdom upang sakupin ang Southern Barbaric City ng Southern Champion Kingdom nang walang nasawi. Ngayon na sinabi mo na, naalala ko rin ito. Kapag pinangunahan ni Commander Darfield ang hukbo na lupigin ang katimugang lungsod ng Barbaric, 15 lamang ako. Hindi ko naisip na ang commander na si Darfield ay napakabata pa rin ng maraming taon. Huwag kalimutan na noong pinangunahan ni Alvin ang hukbo upang sakupin ang Southern Barbaric City sa mga nakaraang taon, siya mismo ay isang maliit na tao sa edad na humigit kumulang 20 taong gulang. Idol ko si Commander Darfield. Hindi ko naisip na magkakaroon ako ng pagkakataon na matugunan ang aking idolo ngayon. Wala na akong panghihinayang sa buhay ko. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Maraming nakakapasong tingin ang bumaba kay Alvin ng sabay-sabay. Sa lahat ng mga taon na iyon, si Alvin ay isang figure na parang araw sa kalangitan ng tanghali sa Crimson Sky Kingdom. Hindi lamang ang kanyang likas na talento ay may kakayahang ituring na walang kapantay, maging ang kanyang kakayahan sa diskarte sa militar ay isang bagay na walang sinuman ang maihahambing. Sa panahong iyon, si Alvin ay masasabing isang bandila ng Crimson Sky Kingdom. Alvin. Siya si Alvin. Ang binata na may burden na damit na nakaluhod sa sahig ay nagtaas ng ulo sa sandaling ito, at nang muli niyang tingnan si Alvin, wala nang anumang pagmamataas sa kanyang mukha. Tanging takot at pagtataka ang natitira. Ang pangalang ito, Alvin, ay hindi pamilyar sa kanya. Kahit na noong nayanig ng pangalan ni Alvin ang buong Crimson Sky Kingdom, siya na bata pa ay minsan nang kinuha si Alvin upang maging kanyang idolo, at siya ay masigasig kay Alvin sa loob ng ilang panahon. Makalipas ang maraming taon at lumalago araw-araw, ang bahaging ito ng kanyang mga alaala ay nabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayon, ang kanyang idolo mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas ay nakatayo sa harap niya at pinahiya niya ng ganoon. May balak pa siyang mamatay sa puso niya. Anong klaseng paliwanag ang balak mong ibigay sa akin at sa kaibigan ko para sa usapin ngayon? Kung hindi ka makapagdesisyon, pwede akong makipag-chat sa tatay mo. Tumingin si Alvin kay Zoren at walang pakialam na nagtanong. Huminga ng malalim si Zoren nang marinig niya ito. Commander Darfield, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng paliwanag na ikalulugod mo. Hindi na kailangang guluhin ang aking ama sa bagay na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sumipa ang binti ni Zoren na parang kidlat, at tumapik ito sa kinaroroonan ng dantian ng binata na may burden na damit na nakaluhod sa lupa. Bang! Isang napakalaking banda ang tumunog habang ang puting gatas na Origin Energy ay lumundag at umagos mula sa dantian ng binata, at ang kanyang buong katawan ay sinipa na lumilipad na parang isang palaso na umaalis sa busog upang muling bumagsak sa lupa habang ang kanyang mukha ay nakadikit sa lupa. Ang kanyang paglilinang ay direktang napilayan. Pinsan kuya. Ikaw. Pinili mo ang paglilinang ko. Ang binata ay nagpakawala ng isang masakit na matinis na sigaw, at pagkatapos ay pilit niyang tiniis ang sakit na nagmula sa kanyang dantian habang siya ay nakatitig ng masama kay Zoren at sumigaw ng masama. Ngunit hindi siya pinansin ni Zoren sa halip, at tumingin siya kay Alvin habang magalang na sinabi niya, Commander Darfield, nasisiyahan ka ba sa aking paghawak sa bagay na ito? Kung hindi ka nasisiyahan, papatayin ko siya ngayon din.
Malamig at walang malasakit ang tono ni Zoren, at ang kanyang mga salita ay tila hindi siya kaugnay sa binata na may burden na damit. Mahirap isipin na si Zoren at ang binatang ito na may burden na damit ay talagang magkapatid na pinsan. You're very good. At least, as far as I'm concerned, you're much better than Baldomar. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Zoren, at hindi niya maiwasang bahagyang humanga sa katapatan ni Zoren sa kanyang puso. Kung tutuusin, pinsan niyang kapatid iyon. Gaya nga ng kasabihan, kahit isang mabangis na tigre ay hindi kakainin ang mga anak nito. Ang pagwawalang bahala sa kakayahan ni Zoren sa anumang iba pang aspeto, ang kanyang mga pamamaraan lamang sa pagharap sa panganib ay sapat na upang magdulot ng paghanga sa iba. Ang usapin ngayon ay tila simple at walang kabuluhan na isang alagad na nagdudulot ng gulo, ngunit kung pag-isipang mabuti, hindi kahit kaunting mahirap para sa kanya na lipulin ang Sullivan clan gamit ang kanyang kasalukuyang lakas at background. Samantalang, sa kritikal na sandaling ito, si Zoren ay nagpasya na gumawa ng isang maliit na sakripisyo upang iligtas ang interes ng angkan, at ipinakita nito na siya ay isang napakatahimik at may kakayahang tao. Commander Darfield, masyado kang mabait. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Zoren nang purihin siya ni Alvin. Kung gayon, Commander Darfield, ano ang iyong opinyon? Opinyon ng kaibigan ko ay opinyon ko. Nagkibit balikat si Alvin at umatras at lumayo sa direksyon ni Irish. Samantala, tumingin si Zoren kay Irish, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat, ngunit hindi siya nang ahas na tumingin muli at bahagyang ibinaba ang kanyang ulo. Napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Ayon sa kanyang kaalaman, si Alvin ang taong naramdaman ni Prinsesa Sofia. Bukod doon, ang kapatid na babae ng numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng Dolan clan, si Ray, isang kabataang babae na may hitsura na kapantay ni Prinsesa Sofia, ay tila may mga mata lamang kay Alvin. Nakita na niya ang parehong Prinsesa Sofia at kapatid ni Ray sa nakaraan, at kinuha niya sila bilang mga diyosa, dahilan para maramdaman niya na tila mahirap makahanap ng babaeng mas maganda kaysa sa kanila sa mundo. Ngunit ngayon, ang kabataang babae na nauna sa kanya ang naging dahilan upang mapagtanto niya kung gaano mali ang kanyang mga iniisip noong panahong iyon. Hindi lamang ang hitsura ng dalagang ito na nakasuot ng pulang damit ay katumbas ni Prinsesa Sofia at kapatid ni Ray, ang kanyang ugali ay nalampasan sila. Naramdaman niya ang ugali ng batang babaeng ito na nakasuot ng pulang damit na mas marangal at matikas kaysa kay Prinsesa Sofia. Irish, paano mo siya gustong parusahan? Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Alvin nang kaharap si Irish. Umiling si Irish. Kuya Darfield, dahil baldado na ang kanyang kultibasyon, kaya hayaan na lang natin ito. Malinaw, hindi nilayo ni Irish na ituloy pa ang usapin. King lumapit ka at humingi ng tawad. Hindi napigilan ni Zoren ang buntong hininga nang marinig niya si Irish. Kahit napipiliin niyang mabilis na putulin ang kanyang mga pagkatalo at patayin ang kanyang pinsan na kapatid gamit ang kanyang sariling dalawang kamay bilang huling paraan, kung hindi kinakailangan, umaasa pa rin siyang mabubuhay ang kanyang pinsan na kapatid. Kahit na ano, ang binata ay pinsan niyang kapatid, ang pinsan na kapatid na sumunod sa kanya mula pa noong murang edad, at sila ay nagtataglay ng malalim na relasyon. Samantala, ang binata na may burden na damit na baldado ay tila napagtanto na ang panganib ay naglaho, at hindi siya naglakas loob nang marinig niya si Zoren at nagmamadaling kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan upang lumuhad sa harap ni Irish. Sampal! 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 Nagtaas ng mga kamay ang binata na may burden na damit bago sinampal ang kanyang sarili mula sa kaliwa at kanan, at sinabi niya habang hinahampas ang sarili, "Salamat, young miss, for sparing my life. Thank you, young miss, for sparing my life." Pinandilatan ni Irish ang binata na may burden na damit na may galit, at pagkatapos ay mabilis na nabaling ang tingin niya kay Alvin at bahagyang ngumiti. Kuya Darfield, tara na. Ang kanyang puso ay napuno ng init nang si Alvin ay tumayo para sa kanya ng ganito. Okay.
Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nawala siya sa dulo ng kalye kasama ang 3 miyembro ng Flare clan sa ilalim ng magalang na mga tingin ni Zoren at ng iba pa. Enough, wala na siya. Nang makita niyang naglaho ang anyo ni Alvin sa kanyang mga mata ngunit ang binata na may berde na damit ay sinasampal pa rin ang sarili, sumimangot si Zoren at pinigilan ang binata. Alam kong galit ka sa akin sa puso mo. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na maaaring mapilayan mo ang iyong pagtatanim o mamatay ngayon. Nagsusugal lang ako kanina, umaasa na ang iyong pagtatanim ay makapagpapababa sa galit ni Alvin. Tumingin si Zoren sa kanyang pinsan na kapatid at bumaantong hininga. Huwag mo akong sisihin. Matigas na tumango ang binata na may berde na damit at mapait na sinabi, pinsan kuya, naiintindihan ko. Ang pangyayari ngayon ay talagang isang bagay na dinala ko sa aking sarili. Buti naman naiintindihan mo. Tumango si Zoren, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang tingin. Hindi ko akalain na bumalik si Alvin. Nang dinala ni Alvin ang 3 miyembro ng Flare clan sa kanyang sariling courtyard house, ilang pamilyar na mukha lang ang nakita niya, at lahat sila ay ang mga katulong na babae na sumunod sa tabi ni Rina. Young Master. Bahagyang natuwa ang mga katulong na babae nang makita nilang muli si Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin sa kanya bago nagtanong. Bakit iilan lang kayo? Nasaan ang aking ama, ina, at Rina? Young Master, umalis sila kasama si Rina 2 taon na ang nakararaan. Hiniling ni Rina na manatili kami at hintayin kang bumalik para masabi namin sa iyo ang bagay na ito, sabi ng isa sa mga katulong na babae. Young Master, hiniling sa amin ng iyong ama na sabihin sa iyo na may iniwan siya para sa iyo sa Divine Might Marquee, at hiniling niya na ikaw mismo ang kumuha nito, sabi ng isa pang katulong na babae. Wala na sila. 2 years ago. Sumimangot si Alvin. Nakabalik na ba ang aking ama at ina nitong nakaraang 2 taon? Hindi. Umiling ang mga aliping babae. 2 taon na ang nakararaan, nang kunin ng Madam at Lord si Rina, Young Miss Leia, at Princess Sofia at umalis, tila malayo ang napuntahan nila at hindi sinabi kung kailan sila babalik. Si Leia at si Prinsesa Sofia ay dinala rin. Natigilan ang ekspresyon ni Alvin at bahagyang naramdaman ang pananakit ng kanyang ulo. Ano ang gustong gawin ni inay at tatay? Hindi ba sila makapag-relax mag-isa, bakit sinama nila sina Leia at Sofia? Hindi ba't sinasadya lang nilang magkamali ang iba? Bahagyang natahimik si Alvin. Hindi naman talaga siya nabigo dahil hindi niya makita ang kanyang mga magulang nang bumalik siya sa pagkakataong ito, at nakaramdam pa siya ng bahagyang kagalakan. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya pinalad ay dahil kay Wilbur, na sumunod sa kanya. Sinundan siya ni Wilbur sa pagkakataong ito para lang makilala ang kanyang mga magulang. Kung ang dahilan, malinaw na alam niya sa kanyang puso, walang iba iyon para sa kapakanan ng usapin nila ni Irish. Gaya ng inaasahan, isang bakas ng pagkabigo ang dumaan sa mga mata ni Wilbur nang marinig niyang malayo na ang mga magulang ni Alvin, at bumaantong hininga siya. Mukhang hindi tamang oras ang dating natin. Magkakaroon ka ng pagkakataong magkita sa hinaharap. Napangiti si Alvin, ngunit ang kanyang kasalukuyang ngiti ay tila peke kahit anong tingin nito. Anak, siguradong inaabangan mo ako na hindi ko makilala ang mga magulang mo, di ba? Malalim na sumulyap si Wilbur kay Alvin, at tila nakikita niya ang nasa isip ni Alvin. Hindi. Napangiti si Alvin na nahihiya, at pagkatapos ay hindi na niya ito itinuloy at inutusan ang mga katulong na babae. Maghanda ka ng isang silid para sa bawat isa sa 3 bisitang ito. Oo. Sumagot ang 3 alilang babae bago tinulungan ang 3 grupo ni Wilbur na maghanda ng mga silid para sa bawat isa sa kanila sa maikling sandali. Tito Noel, Irish, Elder Kong. Dahil handa na ang silid, maaari na kayong magpahinga. Tumayo si Alvin sa pergola sa likurang patio at inabisuhan ang grupo ng 3 ni Wilbur bago umalis sa kanyang courtyard house. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.